Malinis! Malinis daw si Marcos na Jr. mga kababayan ayon kay Claire Castro. Kaya ayaw niyang ipa-hair follicle test ang ating Pangulo. Sino kayo? Sabi ni Claire Castro mga kababayan na mag-demand ng hair follicle test. Gayong kitang-kita naman daw mga kababayan kay BBM ang kalinisan. Lord. Hoy, clearing. Ngipin pa lang ni BBM. Halata nang kayo ay sinungaling. Anong kalinisan ang pinagsasabi ninyo? Pagkikita ba, mga kababayan, sa panlabas na anyo ni BBM ang kalinisan? Ha? Nagmamanifest na nga sa kanyang panga. Ngiwi na siya, diba? Tapos ang ngipin dumudugo. Nakita pa nga, mga kababayan, no? Araw ng kagitingan, mayroon pang pulbo, mga kababayan, sa kanyang ilong at sa bibig, mga kababayan. Kitang-kita sa mga ngipin na dilaw at napakarumi, mga kababayan. Indikasyon lahat yan, mga kababayan, sa pagiging Judictus Benedictus. Pero para kay Claire Castro, mga kababayan, malinis si bangag. Tapos, bawal daw ipa-hair follicle test. Dahil papunta na daw sa paputi eh. Diyos ko Lord. At speaking of kabangagan, mga kababayan, mayroong additional na input dito si Atty. Respicio. Anya. Ito daw sinasabing mga kababayan ng ilan. Kasama na nitong si Amy Marcos sa kapatid ng Pangulo, mga kababayan. Nabangag si BBM. Ito raw ang isa sa mga dahilan ang pagiging high ni BBM kung bakit nangyayari ang mga kaguluhang ito sa bansang ito. Dahil sa pagiging incompetent ng ating presidente, mga kababayan. Kung itatanggi man nila na hindi sila kasali sa korupsyon, the least na kasalanan ni Bangag, mga kababayan, ay kapabayaan, incompetence na pwede rin niyang ika-impeach, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Malinis ang Pangulo at hindi umano siya magpapadala sa anumang pag-uudyok na sumailalim sa drug test. Yung mga alingas-ngas lang daw, mga kababayan, itong mga nananawagan na ipa-hair follicle test si BBM. Mas umigti ngayon ang panawagang isailalim si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa hair follicle test sa gitna po ng patuloy na pagtanggi ng palasyo sa hamon. Naritong balita din Tanggi pa more. Ito, mga kababayan, no? Isa lang ang logical na reason, mga kababayan, bakit tumatanggi. Dahil malalaman ng buong mundo, mga kababayan, na positive. Di ba ang nature ng tao, mga kababayan, mamimili ka sa lesser ang consequence sa'yo. Di bali nang mag-isip kayo na bangag ako. Basta hanggat wala kayong scientific na ebidensya, mananatili itong duda. Samantalang kung magpapatest siya, mga kababayan, meron na tayong hawak na ebidensya. Mga tuso yan eh. Clever, mga kababayan. Ito namang mga enabler niya, mga kababayan, no? Diyos ko Lord. Mga tagapagtanggol, mga kababayan. Kasing gunggong din niya, mga kababayan. Ito ang nakakasama ng loob, no? Dahil deliberately, mga kababayan, tinitwist nila ang naratiba. Kagaya nito si Claire Castro, mga kababayan. Alam natin na alam nila, mga kababayan, ang bisyo ng BBM na yan. Pati ito sina Abalos ang sabi, hindi maaari yan dahil daw, mga kababayan. Nag-donate daw ng kidney si Bangag daw, mga kababayan, sa kanyang tatay. Hello! Dinispute na yan, mga kababayan, ni Guanzon. Nagpakita mismo ng artikulo na hindi galing kay Bangag, mga kababayan, ang kidney. 2 beses, hindi galing kay Bangag. Sige nga, ipakita mo na lang yung hiwa mo sa tiyan. O di ba kaya, gusto natin ultrasound ba, kababayan? KUB. Pati urinary bladder pa. Kidney na lang. Kidney ultrasound. Dito, mga kababayan, makikita natin yung kung paano mambudol ang mga animal na to. Isa, mga kababayan, sa pambubudol nila, ha? Na hindi nila sinasabi. Di ba dati, mga kababayan, ang buong akala ng sambayan ng Pilipino na yung si Marcos Sr., mga kababayan, nakalagay sa kabaong na glass, tapos sa freezer daw yun, mga kababayan. Hindi daw naaagnas. Yan, di ba? Ang kanilang pinapalabas, mga kababayan, na hindi daw naaagnas yung katawan. Wax na pala yun, mga kababayan. Lord. Ang totoong katawan, mga kababayan, matagal nang nailibing. Tingnan nyo yung nailibing siya sa libingan ng mga bayani. Yung pinalibing siya ni Tatay Digong. Napakaliit ng kabaong. Samantalang yung dinisplay nila doon, mga kababayan, na hindi naaagnas. Wax, hindi nila sinabi sa taong bayan. Diyan, mambubudol ng mga iyan. Tapos yung sabi nilang mga gold, budol na naman. Dahil bakit nagbebenta sila ng gold ng Pilipinas kung marami silang gold? Lord. Muling lumulutang ang umanay issue ng droga na ibinabato kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Walang katapusan. Matapos ang naganap na peace rally noong November 17, 2025. Aimee,
eto Amy, kredibilidad mo na ang nakasalalay nito. Salamat naman at tumugon ka sa aming panawagan na aminin mo na bangag si BBM. Ngayon Amy, pinagdududahan ka dahil ang sabi ni Marcos Jr. na hindi ka na daw niya kilala. Hindi daw ikaw ang kapatid niya, parang AI ka na or para ampon ka ba? O ewan lang natin kung ano ang ibig sabihin ni bangag doon mga kababayan. Eto Amy, ang sabi nila sinungaling ka daw. Maglabas ka nga ng ebidensya Amy. Alam natin mayroon kang mga video, conversation, mga litrato, o di ba kaya mga report sa mga previous na mga encounters, o di ba kaya yung record ng rehab. Tell us something about yung sinasabing nagparehab daw sa Spain bago mag-eleksyon. Yan din siguro mga kababayan ang dahilan kung bakit nabudol nila si Sara dahil nagparehab nga daw sa Spain mga kababayan Pakakala ni VP Inday na nagbagong buhay na. Siguro inassure siya ni Amy, nagparehab na yan, tapos na yan. And then, ayun, bumatak muli mga kababayan pagbalik sa Malacanang. Yan ang in-expose ni Maharlika. Ito ay kasunod na naging pahayag ng presidential sister, Senator Amy Marcos, na umano'y paggamit ng illegal na droga ng Pangulo. Matatandaan na noong 2024 ay unang umingay ang alegasyong ito nang isiwalat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Tatay Digong, may presidente tayong bangag. At simula noon mga kababayan, nabinyagan na si BBM. Ngayon, ang pangalan niya bangag. Nakasama umano si PBBM sa drug watchlist ng PDEA. Sabi ni Tatay Digong noon, nakiusap sa kanya si Amy. Ang sabi ni Claire Castro, fake news, fake news, fake news. O ngayon mga kababayan, si Amy mismo umamin. Nakiusap ako kay President Duterte na huwag isali ang aking ading na adik dahil isa lang siyang user. Dan pa ito ng controversial na polvoron video. Tingnan yung tanga mga kababayan, panay ngiwi, no? Na polvoron video. Tawag dyan, Coke Joe, mga kababayan. Kasi, yung panga nila, mga kababayan, apektado na yan ng yung long-term use ng pulburon. Yung mga nerves dyan, mga kababayan, parang na yan. Tapos yung ngipin, kita naman. Ngayon, matapos ang sinabi ni Senator Amy, muling lumalakas ang panawagang isailalim sa hair follicle drug test ang Pangulo upang tuluyang masagot ang issue. Para naman kay dating executive Gupitan na lang, no? Kailan magpapagupit yan, mga kababayan? Sundan nyo na lang. Secretary Attorney Vic Rodriguez, isa lang ang paraan upang malinawan ng publiko hinggil sa naturang alegasyon. Now, if the Marcos Jr. administration is very confident, Ito si Attorney Vic, tapos na itong magpa-hair follicle test. Basta nagpa-test din siya. then why not undergo an open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test? Ayaw kasi, Vic, dahil malalaman, positive, malalaman. Sang-ayon din si retired General Virgilio Garcia na iginiit na may obligasyon ng Pangulo na ipabatid sa publiko ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan kung may isyung may kinalaman sa mental capacity nito. Oo nga mga kababayan, dahil nagdedesisyon siya sa ating bansa mga kababayan. Paano kung darating tayo sa punto mga kababayan na mayroong mga conflict, especially conflict with China, sa ibang bansa mga kababayan. Tapos mayroon pang mga missiles dito. Tapos sabog. In case ng bangag mga kababayan. Mapapahamak tayo. Sige, launch the missiles. Akala mga kababayan, yung sapat ang ating missile na madurog na itong mga kalaban. Hindi yan nag-iisip mga kababayan na paano kung mag-retaliate. Ubos tayo. At eto na nga mga kababayan. Di ba ang kanilang sinasabi? Hindi naman daw si BBM ang gumagawa daw ng kurakutan mga kababayan. Para na rin ang inamin na inutil. Wala ba siyang sariling pag-iisip na hinahayaan lang niya ang kanyang mga tauhan na gumawa niyan? Ang sabi ng ilan, kung gayon, baka na-take advantage ka sa iyong kabangagan. Either way, you have to step down. Hindi ka na fit to work. Dahil sama-sama tayo nahulog sa bangin mga kababayan. Tungkulin. Under the Constitution, the President must comply with yung kanyang obligation of Lalong-lalo na kapatid na mismo ang nag-testify mga kababayan na addict. informing the people of his true mental condition because of prolonged use of drugs. Amy, pwede rin Amy, gumawa ka ng resolusyon o ikaw na lang mag-file ng impeachment, Amy, sa iyong kapatid. Tapos, syempre, idadaan yan sa korte, mga kababayan, di ba? Impeachment court. Pwedeng mag-summon, mga kababayan, ang impeachment court.
ng hair follicle test ora mismo. At yan ang basihan. Kapag mag-negative siya mga kababayan, sige, tuloy-tuloy ang bangagan hanggang 2028. Pero pag mag-positive, dapat bumoto itong impeachment court. Impeach siya itong addict na presidente if ever mga kababayan positive. Maging si Vice President Sara Duterte ay nagpahayag na rin na walang sinumang opisyal ng pamahalaan, lalo na Pangulo o Vice Presidente, ang dapat tumangging sumailalim sa anumang drug test kung kinakailangan. Nakasaad sa Article 7, Section 12 ng Saligang Batas. Yan yan sa likod mga kababayan Huwag niyong hair follicle test ito dahil nylon ang makikita nyo sa test. Na kapag may malubhang karamdaman ng Pangulo, dapat ipaalam sa publiko ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Sa kabila nito ay nananatiling matatag ang posisyon ng palasyo na hindi magpapadrug test ang Pangulo. Ayon kay Palace Press. Ayaw. Ano kayo siniswerte? Malalaman yung positive. Tapos ang maliligayang araw namin kapag magpapatest kami. Officer Claire Castro, malinis ang Pangulo. Ito, psychiatric test ang mga kababayan dapat gawin dito. O ang sabi niya mga kababayan, malinis ang Pangulo. Diyos ko Lord. Ngipin pa lang Claire Castro, wala ka na. At hindi umano siya magpapadala sa anumang pag-uudyok na sumailalim sa drug test. Mga alingas-ngas daw mga kababayan. Para lang daw kayong palakat na nababasa mga kababayan na kokak ng kokak. Mga alingas-ngas lang daw sa lipunan. Samantala, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor po ng Reyna Mercedes Isabela. Attorney, good morning po. Jade at Agmar po. Ito na mga kababayan, ang makabagong Glenn Chong. Nasaan na kayo si Attorney Glenn Chong Napagod na si Attorney Glenn Chong mga kababayan kakalaban dito sa mga Marcos. Wala, hindi natatablan mga kababayan itong mga ngagba, Tapos ang problema kasi mga kababayan, ang kanilang mga social media, ginugurgur. Kaya nawala na ng gana mga kababayan dahil, ito na. Itong mga estilo ng mga bangag mga kababayan, gugurgurin ang iyong social media. Ang atin mga kababayan, lalo-lalo dyan sa Facebook, hindi ko na na-recover kaya wala akong Facebook. 200,000 followers mga kababayan. Dugot pawis, pinaghirapan doon mga kababayan. Sa isang iglap, gone with the wind. Bahala kayo. Dito na lang tayo. YouTube, kaya wala tayong Facebook muna. Ay, mayroon akong ginawa pero 700 lang ang followers na. Nawala na rin ang gana mga kababayan dahil mawawala ka sa algorithm. Ang inyong mga kasama, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jade and Admar. How are you, buddy? Good. How are you, buddy? Good, sir, Attorney. Ayan, pag-uusapan po natin itong Ito rin, grabe rin ito makaasar mga kababayan, pang-asar sa mga kalaban. The way ito magsalita, bingador mga kababayan. Naiinis ang mga kalaban. Latest na pahayag po ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga sa anunsyo niya na may arrest warrant na itong si Zaldico at iba pa na may kaugnayan nga po dito sa bakit wala si Tambaloslos? Anomalyang flood control projects. Ano bang masasabi po ninyo sa timing ng pag-release ng arrest warrant po dito kay Zaldico at iba pa? Well, at long last, BBM, mukhang may ginagawa ka kahit konti. Pero konti. Bakit nilabasan ng warrant of arrest mga kababayan? Dahil inimplicate na siya Nagsalita na Kung hindi yun nagsalita, malamang pinabayaan lang yun mga kababayan until mahanap siya ng kanilang mga, ang sabi ni Zaldico, gusto daw siyang gurgurin, di ba? napakaliit at napaka-late. Sana nung una pa lang ginagawa mo na yan. Pero anyway, kung gusto mong gawin yan, gawin mo na para dalhin mo dito ang star witness ninyo at ibaon niya kayong lahat. Sina-challenge kita, BBM. Kung talagang seryoso. Paano na yan, Respicio? Kung sila pa rin ang may hawak ng mga kababayan ng Pilipinas, itong mga ngagba, sa tingin nyo, mayroong patas na hearing na mangyayari? Wala. Kaya ang magandang mga kababayan, ngayon pa lang, ibulgar mo na. Anyway, andun ka sa ibang bansa naman Zaldico. Ibulgar mo na lahat. I-prepare mo ang mga dokumentos and then, antayin mo na wala na yan sa mga bangag. Umuwi ka dito. Dito natin siseryosohin yan. Arestuin si Zaldico. Arestuin mo si Zaldico, pabayaan mo siyang mag-testify at pabayaan mo siya na idiin kayong lahat. At any rate, BBM, sangkot ka na sa lahat ng mga sinabi ni BBM. Sangkot ka na? Ni Zaldico.
Pero sa tingin po ninyo, Attorney, kumilos po ang Pangulo dahil sa kanyang inisyatiba, dahil sa kanyang mga aksyon na ginagawa, yung mga investigasyon na nakikita po natin, sa pressure po ng taong bayan. Puro tong BBM administration ay naglalaro lamang sila ng damdamin ng tao. Parating pinapaikot-ikot tayo nitong mga ito eh. Kaya nga. Nung una, parang pinagtripan na lang tayo mga kababayan, no? Parang tripping na lang nila. ang hirap kasing sukatin ang extent ng responsibilidad ni BBM. Kasi all the while, tahimik lang siya, pero lahat ng sinisisi nila ay nasa baba. Pero at that point already, meron na siyang pananagutan kasi siya ang in charge ng buong executive department. Kaso nga lang, lumabas na yung tinuturo nila na tao na gunman na sinasabi nilang pumatay, kung so to speak, Gunman. siya na rin mismo yung tinuturo, biglang nag-scramble sila at sabihin nilang hindi siya nagsasabi ng totoo tapos Dahil hindi kaya ng mga kababayan na nag-iisa. Yan ang sigurado. Hindi kaya ni Zaldico ng iisa. Common sense will tell you. Sino ba ang presidente? Sino ba ang speaker? Hindi niya kayang i-orchestrate lahat-lahat ng iyan dahil kailangan niyan ng mga perma at mga mga kababayan, mga go signal. Ngayon, arestuhin nila. Ang bottom line nito is, Bottom meron siya line. kasalanan in the first place sa pagiging grossly neglectful sa pag-manage niya ng executive department. And secondly, Yan ang the list. The list yan na kasalanan niya. Yang list na kasalanan niya mga kababayan, maliit na kasalanan. Pero napakaraming kasalanan niya mga kababayan. Hindi lang yan. Pero yan lang pagpalagay natin yan the list, that is impeachable already mga kababayan. Enough na yan para masipa siya sa pwesto. Bakit andyan pa rin yan? Wala pa rin nagpa-file ng impeachment mga kababayan. Pero hindi tayo naniniwala na negligence lang. Talagang sangkot yan. kung siya na mismo yung dinidiin Marcos, ng tao na kanilang idinidiin, yan ay napakabigat na akusasyon at dapat silang managot. And number 3, yung sinasabi ng kanyang kapatid na siya ay nagdadrugs kaya hindi niya makontrol yung executive department. Lahat ito kapag pinaghalo-halo mo, hindi natin may deny ang napakabigat na responsibilidad ni BBM. Ngayon, ang ginagawa nila, bumabalik sila sa dati nilang script na sinisisi lang nila yung nasa baba, binabaliwala nila yung pagturo sa kanila na siyang may kasalanan. Pero sa totoo lang, taong bayan, huwag tayong malito. Huwag malito. Ang totoong may kasalanan nito from the very beginning ay yung tao na nagsusupervise sa kanila, yung nag-fail. Eto Marcos, nabudol tayo. Alam na natin mga kababayan. Alam na natin. Kurakot ang Marcos mga kababayan. Yan na, di ba? Nasipa nga sila sa pwesto at talagang gustong manatili sa pwesto. Ang kanyang tatay 21 years. Sunod-sunuran, di ba? Nakita nyo mga kababayan, gaya-gaya po tumaya ito kay Marcos Sr. Nagpalitrato nung masagana 99 mga kababayan doon sa Palayan. Kunwari. Tapos nung nanalo, ayaw na, awag nyo akong tawaging bongbong dahil sounds like Bobo mga kababayan. Bobong Marcos. Gusto niya, Ferdinand Marcos the Junior. Yan talaga ang gusto niya ipatawag. Na mag-control sa kanilang lahat yung itinuturo ng taong sinasabi nilang number 1 na may kasalanan at yung itinuturo, yung sinasabing first-hand account mismo ng kanyang kapatid, yun ang paniwalaan natin. Huwag tayong masyadong magpa-distract. Yung kapatid niya, Tapos, dinis-on niya ang kanyang kapatid mga kababayan. Ang sabi, sino yan? Hindi ko yan kapatid. Wow, biglang hindi na kapatid mga kababayan. Kanilang laro na ginagawa. Opo, naging basihan yata doon sa pag-issue ng arrest warrant kay Zaldico ay yung mga testimonya po ng mga dating DPWH officials para madiin po itong si Zaldico dito sa flood control anomaly. Pero si Zaldico, na siya na mismo ang nagtestimonya, hindi ho ba siya enough, sapat ho ba na ebidensya o basihan para po idiin din po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Enough na sana yan. Kung hindi hawak ni Ngagba mga kababayan etong Pilipinas ngayon. Lulusutan lang nila yan Kung ngayon yang si Zaldico o uwi ngayon wala. Dahilan si Zaldico, as a matter of fact, siya yung nag-seal ng deal. In the beginning, yung tao, takot lang ang taong bayan na parang bagman pala mga kababayan ang role ni Zaldico. Bagman. Husgahan si BBM kasi walang direkta na ebidensya sa kanya. Pero kapag i-analyze mo ito, from the very beginning, may kasalanan siya talaga. Kasi ang executive function, vested lang yan sa iisang tao. And from the very beginning, lahat ng sinisisi niya ay nasa executive department.
Bossing, kapag lahat ng tao na nasa executive department ay may kasalanan, hindi ba dapat ikaw ay may kasalanan din? Ngayon, yung tao na sinasabi niya na number 1 na may kasalanan, ang tinuturo, siya para yung mastermind. Di patay tayo dyan, bossing. Wala ka nang may tatanggi pa na ebidensya. Ikaw na mismo, yung idinadawit, hindi mo na pwedeng i-deny yan. Bossing, Admiral. Patay Parang tayo normal yan, dyan. isang ordinaryong kaso, kapag sinasabi natin, halimbawa sa isang murder case, meron tayong sinasabing gunman. Kapag siya yung idinidiin natin, tapos kumamin yung gunman, tapos sinabi niya kung sino yung mastermind, syempre, paniniwalaan natin yung testimonya ng gunman na iyon. Ganon din dapat ang trato natin kay BBM. Hindi na natin maitanggi ang ebidensya. Babangag. Lahat ay tumuturo na sa kanya. Tapos, bonus pa, icing on the cake pa, yung sinabi ng kanyang kapatid. Hindi natin maiwasan na siya dapat yung mag-take ng responsibility. Ngayon, tumataya siya at gusto niyang arestuhin si Zaldico. Okay, go ahead, sir. Pero alam naman niya na si Zaldico hindi uuwi dito at mahirapan silang arestuhin si Zaldico. Ang sabi nga mga kababayan, ano daw? Gusto dang gurgurin, no? Pero isa ito ulit na pakulo nila para kunwari ay ginagawa nila ang lahat para masolba itong problema na ito. Pero bossing, hindi mo may tatanggi na yung kasalanan ay nagawa mo na from the very beginning. Pwede bang mag-take ka na lang ng responsibility, please? Opo. At attorney, kailangan ho bang magkaroon face-to-face, so talagang personal na humarap yung mga tetestigo laban po doon sa mga inaakusahan sa kasong ito? Kailangan. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si dating Speaker Martin Romualdez. At kung maalala po ninyo, ito si Orly Gutesa lumabas. Diba? Nagkaroon po siya ng salaysay sa harap po ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya lang, ang nirarason po ng Ombudsman, hindi po siya personally humarap doon. Kaya hindi nagiging basihan po ang kanyang naging testimonya. In an ideal world, lahat ng tao ay dapat nag-operate with utmost transparency, integrity, and honor. Ibig sabihin, kapag sila ay tinawag na humarap at magsabi ng katotohanan, humarap kayo at magsabi ng katotohanan. Dapat sila ay pumunta sa lahat ng investigasyon at panagutin. Kaso nga lang, ang katotohanan dito sa ground ay siyempre si Zaldico umiiwas na. I don't think na babalik siya sa Philippines. Kaya ang tapang-tapang ngayon ni BBM na sabi arestuin na siya. Pero alam niya na kapag na-aresto yung tao, magsasalita yung tao against him. Pero alam naman natin yung reality na yung tao ayaw niya na magpahuli at ayaw niyang mamatay. At ganoon din yung ginagawa ng ombudsman at ganoon din yung ginagawa ng ibang branches ng government. Kino-confuse nila tayo. Dinidistract nila tayo from the real issue here, bossing. Huwag na tayong magkantsawan kung sino ang dapat mag-testify kung saan. Kung anuman ang sinabi ng mga involved na tao na itinuturo natin kasi naglalaglagan na tayong lahat. Lahat ng testimonya nila ay public. Lahat yan ay admissible in evidence sa korte. Kahit sinabi lang nila yan bilang testimonya doon sa social media o kahit saan pa man, yan po ay may bigat na po at pwede nating i-appreciate yan, pwede nating i-take cognizance at pwede tayong bumuo ng kaso sa mga taong gusto nating kasuhan at ipakulong. Kaso nga lang, tayong mga Pilipino, wag tayong magpadala masyado. Ang daming distraction mga kababayan, ano? Dito sa mga distraction na kanilang ginagawa kasi every time na naglalagdag tayo ng mabigat na pasabog laban sa totoong may kasalanan, ang parating balik nila ay mga maliliit na distraction, mga patibong po yan, huwag po nating patulan dahil kapag pinapatulan natin ang maliit, mukhang lumalaki at akala natin yun na yung main issue po. Ito sa tingin natin mga kababayan, may niluluto na naman itong malaking distraction. Kagaya nung paghuli kay Tatay Digong. Baka, ewan na natin, ang hilig nilang mga kababayan, may punching bag na ginagawa nilang distraction. Itong mga Duterte na naman, baka si Sara na naman ang kanilang pagtripan nito mga kababayan. Kasi yung main issue dito ay tapos na po. In the first place, neglectful si BBM sa kanyang pag-manage ng executive department. Period. Kung sinisisi niya lahat ng nasa baba, dapat sisihin niya rin ang kanyang sarili. Number 2, yung number 1 suspect natin na tinuturo natin na may alam lahat at may kasalanan lahat, ang itinuturo na master niloso na si Bangag. Si BBM mismo. Tapos na po ang laban. At yun din ang tapos na ang boxing. Sabi ng kapatid, first sister na si Amy Marcos, na nagbigay siya ng context kung bakit ganun umarte si BBM from the very beginning ng kanyang presidency. Bakit sobrang inadequate niya, bakit puro palpak ang desisyon niya, at bakit puro corrupt ang ginawang desisyon during his administration. Meron pa ba tayong hinahanap na ebidensya? Kaya taong bayan, dapat tayong magkaisa, huwag tayong magpa-distract, magkaisa tayo sa isang mensahe na ayaw na natin na maulit muli or magpatuloy pa ang ayaw nang maulit-uli kalakihang korupsyon
tapusin natin ang logic at ang logical lamang na konklusyon. Ngayon, ang destruction ng mga animal, mga kababayan, nag-aastang mga hero. Ako ang tagapatanggol. Ang dami niya mga pautot, mga kababayan, na, eto na ang mga gagawin natin. Diyos ko Lord, as if na siya ang tagapagtanggol, mga kababayan, wherein ang katotohanan, nangyari lahat ng ito dahil sa kanya. Diyan ay gusto na naming magpalit ng liderato dito sa aming bansa. BBM, mag-resign ka na honorably. Bago ko lang Walang honor na yan partner Admar, attorney, ang sinasabi po ninyo, dapat, sino ho ba dapat ang magsasampa ng kaso? Ang sinasabi din po ninyo, ito bang si Senator Amy Marcos ay dapat ding magsampa ng kaso base doon sa kanyang naging pahayag laban sa kanyang kapatid at Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Pwede mag-file ng impeachment. Si Amy, mga mahulog kababayan. sa patibong na sampa ng kaso dahil yung may kapangyarihan na magsampa. Oo nga ngayon, mga kababayan. Mahirap na dahil hawak nila lahat ngayon. Siguro impeachment, mga kababayan, pwede pa. Tapos, ang basihan nila sa impeachment, hindi na sa affiliation, kundi maging scientific tayo. Kung positive siya sa hair follicle, impeach. Yan, payag kami dyan. Madali lang naman yan eh. Ang may control dyan ay yung administrasyon, kampi nila ang DOJ, kampi nilang ombudsman, kampi nila lahat. Kaya walang umaandar na kaso sa mga lokolokong nadawit dito sa gulong ito. Mag-focus po tayo, taong bayan, doon sa mensahe na nagkulang bang ating presidente ng sobra? Opo. Gusto niyo po bang magpatuloy pa ang korupsyon na nangyayari? Hindi na po. So, ano ang logical next step? Ano ang gusto nung mangyari? Gusto nyo pa bang magdusa sa susunod na 3 taon? Hindi na. Yun po Resign. ang gusto nating maging nasa isip ng taong bayan. And for once, Filipino, please, magkaroon kayo ng self-respect. Huwag kayong magpa-distract sa mga maliliit na bagay. Harapin ninyo. Grabe, pambabastos na ito, mga kababayan. Inapakan na talaga ang pagiging Pilipino natin. Natural conclusion ng problema na ito. Harapin ninyo ang totoong tanong na kapag may korupsyon, ating awagin, ating pansinin, at kapag ayaw natin, sabihin natin ang gusto nating mangyari. Kawawa tayo, mga kababayan, dahil katatapos lang natin sa problema sa COVID, mga kababayan, pandemic. Tapos eto naman, mga kababayan, isa pang equally na mga kababayan, galaking problema sa korupsyon. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pong hakbang naman ngayon ang kaibigan niyo po dyan sa COMELEC, laban dito sa mga kontraktor na pinagpapaliwanag ngayon, kaugnay nga po dito sa pagbibigay ng donasyon ng 27 mga kontraktor. Meron itong 6 na senatorial candidates, 5 party list group, 4 na kongresista, 3 gubernatorial beds, 2 vice governor, isang dami. Ano po masasabi nyo po rito? Kabilang ba ito sa sinasabi nyong panglilihis? Nag-unravel na po ang lahat ng kalokohan ng administrasyon na ito. Ang katotohanan po niyan ay maraming hindi tama silang ginawa from the very beginning. Minalas sila dahil na-reveal sila ngayon dito sa DPWH. Ngayon, nung nagkaturoan na at hindi na nila maiwasan ang akusasyon, sila mismo ang nagtuturoan at naglalaglagan. Nagugulat pa ba tayo sa mga expose na ito? Hindi. Gusto ba natin silang panagutin lahat? Oo. Pero dapat bang mag-focus tayo sa mga maliliit na bagay na katulad na ito at iiwas natin ang ating tingin sa malaking elepante na siyang nagkasalat talaga malaking at elepante ng malakihang korupsyon na ito. Hindi po. Dapat mag-focus po tayo. Lahat ng ito ay nangyari dahil incompetent ang taong nagpapatakbo ng executive department. Incompetent si Bangag. Dahil hindi niya binabantayan ng maayos, pinabayaan niyang nangurap ang lahat ng tao na nasa kanyang mga baba. Yun po ang pinapatunayan ng lahat ng mga lumalabas ngayon. At ngayon po, siya mismo ang itinuturo ng pinakamabigat na may kasalanan. At siya nasabi rin na kaya hindi niya nagagawa ang kanyang trabaho ay dahil siya ay high all the time. Meron pa ba tayong hinahanap na ebidensya? Please, mag-focus tayo on what dahil siya ay high. Kaya incompetent. Manghingi tayo ng accountability at pagbabago. Tapusin natin yung logic, please. Hindi lang natin pwedeng sabihin, ayaw na natin ang korupsyon. Alam ko, may nangyayaring korupsyon, ayaw na namin ang korupsyon, pero ayaw kong gumawa ng hakbang Taong bayan, kapag alam mo na nasa isa kang abusadong relationship,
kailangan at some point, protektahan mo ang sarili mo at integridad mo, makipag-break ka na kung sino man yung kasama mo. Opo, attorney, ano pong masasabi nyo dito sa recent na development? Like halimbawa, after po nang naglabas na ng arrest warrant laban dito kay dating Congressman Zaldico at iba pa, napuna ng mga netizen yung klase ng pagsisilbi ng arrest warrant na parang high value criminal talaga, no? Yung pag-raid, no? At Wala eh. Wala yan sa kalingkingan sa pag-raid nila kay Kibuloy at paghuli nila kay Tatay Digong. Diba? Kompleto mga kababayan. Special Action Force. May mga sniper pa. Grabe. meron pang nagsasabi na Ano gusto nila mga kababayan? I-snipe nila si Tatay Digong kung magpumiglas? bakit pa magsisilbi sila ng arrest warrant dito kay Congressman Zaldico na alam naman nila na nasa iba yung dagat ito. Marami mga Syunga. Mga syunga. ang Yan ating lang. mga kababayan. Meron din akong nakita sa comment section na pinapahype lang nila para Kunwari, para pasabi mga kababayan, may ginagawa kami, mga aresto na kami. Kahit wala dito, hangin. kita na seryoso. Kagaya ng kaway sa hangin ni BBM mga kababayan, aresto sa hangin ngayon. Kagaya din ng boxing sa hangin ni Torre. Pero mga district Mahilig engineers sa lang naman pasikat yung ang mga kanilang, animal. tinutugis dito. Wala pa yung big fishes, kumbaga, para masatisfy Big yung ating mga fishes? kababayan po. Attorney. Isang malakihang distraction ulit yan. Alam nila na si Zaldico ay hindi magpapahuli. Dahil alam niya na kapag nahuli siya at hindi siya state witness, madadawit talaga siya. At alam nila na kapag nahuli si Zaldico ay dadawit niya talaga si BBM. Kaya in the first place, ayaw nilang huliin si Zaldico. Kaso nga lang, alam nilang hindi magpapahuli si Zaldico. Hindi uuwi sa Pilipinas si Zaldico. Kaya syempre, walang cost sa kanila, walang risk sa kanila kapag mag-put up sila ng show. Na kapag ipakita nila sa tao, kunwari, All for the show. All for the ay show. gumagawa sila ng paraan, ginagawa nila ang lahat para to put sa justice itong si Zaldico, pero alam nila na magfe-fail din yon. Siyempre, win-win sa kanila, pero wag na tayong magbolahan dito, wag tayong magpapadala. Opo. Kaugnay po dito sa issue naman po kay dating Speaker Romualdez po, attorney. No? Marami ang pumupuna din sa comment section, lalo na yung kanyang sinasabi na nakahanda siya na humarap sa investigasyon, attorney. Ano pong masasabi nyo rito kung nakahanda pala siya? Bakit hindi siya humarap doon sa Senate Blue Ribbon Committee na malaking lugar din para at least maipaliwanag niya ng husto ang kanyang panig? Itong mga to, puro salita lang walang gawa. Puro pangako na may ipapakukulong, na may kakasuhan, sisi ng sisi. Pero pagdating sa totoong aksyon, hindi naman ginagawa. In other words, binobola lang tayo. Pambubudol, in short. Yung mga ito, taong bayan, mga Pilipino, gising na kayo. Kasi ilang buwan na rin tayong binobola nitong mga to at dinidistract itong mga to. Tayo naman, kagat na mali. Ay, hindi naman kami kumakagat. Ang media lang, mga kababayan. Kasi ang media talaga, talagang bilib na bilib sa balita, mga kababayan, no? Maliliit na issue. Sinatabi ko sa inyo, itong mga maliliit na issue na ito ay sinasalang nila sa atin. Hindi natin yan pag-uusapan 1 year from now. Hindi natin yan pag-uusapan 5 years from now. Wala yan sa history books. Ang matitira lang ay merong malawakang korupsyon na nangyari sa panahon ni BBM at siya ay nagkulang sa pagkontrol ng malawakang korupsyon na ito at grossly neglectful siya at yung taong may may kasalanan ay siya ang itinuturo at siya ang dapat managot. Yun lamang ang matitira sa ating history books. Kaya mag-focus tayo sa main issue na meron talagang consequence sa ating kapalaran bilang mga Pilipino. Opo, attorney. Paano yan? Natatalab ho ba yung mga palawagan ng mga protestang ginagawa ng taong bayan laban dito sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ang taong bayan dapat mag-isip sila ng mabuti. Every time sinasalangan sila ng pampagulo ng mga istorya, bumalik sila sa dating mensahe na ang bottom line lang nito ay nagkulang ang taong dapat managot at dapat meron ng pagbabago sa liderato ng ating bansa. At dapat magkaisa rin sila, huwag masyadong duwag pagdating sa rally at pagdating ng messaging. Kapag Ayaw nila manawagan ng Marcos resign dahil papalit si Sara Duterte. Yan ang mga kaululan, mga kababayan, ng mga dilawan. Sa publiko. Ito ring mga sa tingin natin, mga kababayan, itong rally-rally ng mga dilaw, part ito sa scheme ng mga bangag, mga kababayan. Para lang masabi na mayroong rally. Dito tayo sa rally na hindi masyadong
hindi masyadong fatal sa atin dahil itong rally na ito, hindi mananawagan ang pagre-resign ko. Oh, yan mga kababayan. Kasi nga po, every time na nagsasalita sila, ang pinapatulan Scheme nilang ng issue mga ay yung mga issue na maliliit. Hindi naman nila alam kung ano yung logical conclusion ng mga iyon. So what? So Bakit what? hindi ka mag-focus sa main issue na meron talagang malaking kalokohan na nangyayari at ayaw mo na yan at gusto mong pagbabago? Balik ka lang idon. Huwag kang magpapaloko. Dahil kapag gusto natin ng pagbabago, tandaan natin, ang kalaban natin nito ay napakalaki. Isang malaking buhaya, isang malaking reptile, nagkakaisa sila sa kanilang Reptile. layunin Hindi na lang, nakawin ang pera ng napakarami, taong bayan mga kababayan. at iwasan tayo sa issue na ito. Napakalaki ng kanilang kapangyarihan. Hindi natin sila matatalo kapag hindi tayo nagkakaisa. Ngayon, kapag nagpapadala tayo sa kanilang paglalaro sa atin at kahit simpleng mensahe ay hindi natin masabi sa taong bayan, kahit simpleng pagkakaisa na manawagan na ayaw na namin ito at magpalit na tayo ng liderato ay hindi natin magawa. Huwag tayong umasa mga kasama, mga Pilipino, na merong mangyayari na pagbabago sa ating bansa. Kung hindi kayo nagsalita ngayon, at ayaw magsalita dahil ang dami niyong arte. Kung anumang mga kalokohan na nangyari sa inyo Ang dami niyong arte. noong mga nakaraang taon at mangyayari pa. Ang mga Silent Hill, mga kababayan, mga A Quiet Place. Itong kagaya ni na mga kababayan, Risa Hontiveros, A Quiet Place talaga mga kababayan, no? Sina Percival. Wala kang maririnig ni na Percivalis, Aklais mga kababayan. Laban sa mga Marcos. This administration, deserve nyo yan. Deserve. Attorney, huli na lang, kaugnay lang po sa ibang issue. Dito po sa nakatakdang pong pagdidesisyon ng ICC sa hiling po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa kanyang interim release. Ano ho ba yung mga expectation po ninyo? It's anybody's guess, brother. Sa mga bagay na yan, hindi natin alam. Dito nga sa loob ng palasyo, walang may alam kung ano ang nangyayari. Kahit si BBM, ang ating presidente mismo, hindi niya alam kung Hindi nga natin alam na mayroong palang pinapasok na missiles dito si Babangag. anong nangyayari sa loob ng kanyang court. So lahat tayo ay naguhulaan dito. Pero ang tanging sigurado lang sa lahat ng nangyayari ngayon ay hindi na masaya ang taong bayan sa pamamalakad ng ating bansa. Bagsak ang ating ekonomiya, bagsak lahat. Bagsak ang moral ng lahat ng politiko sa ating bansa sa loob ng Malacanang, sa loob ng Kongreso, Senado. Kahit dito sa local, lahat ng Pilipino ay hindi masaya sa lahat ng mga nangyayari. Gusto na nila na huwag na sanang maulit ito. Nakakahiya ang Pilipinas kung gusto nating ma-preserve ang ating dignidad. For once, sa lahat ng desisyon na ginagawa natin, pwede tayong magsabi ng totoo at mag-take ng responsibility. At kung ayaw na nating magdusa, sabihin natin kung anong gusto nating magyari. Alright. Attorney, siguro huling mensahe na lang po ninyo para sa ating mga kababayan. Mga kababayan, tapangan po natin ang ating pag-isip. Alam ko po, marami sa inyo ang hindi masyadong nakapag-isip ng maayos sa sitwasyon na ito dahil ang daming panggugulo na issue na ipinepresenta ng ating gobyerno sa atin bilang palusot para lang hindi managot ang tunay na managot sa lahat ng mga kalokohang ito. Pero alam niyo po ang sagot sa mga main questions na ipinepresenta sa inyo. At ito ay, gusto niyo po ba na magpatuloy pa rin ang korupsyon na mangyari sa ating bansa? Hindi na. At hindi niyo po maitatanggi na niloko tayo ng napakaraming taon. Hindi niyo po maitatanggi na hindi ginawa ng ating liderato ang dapat na pagdisiplina sa executive department para maiwasan ang lahat ng ito. Alam po natin na siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi natin maitatanggi na idinadawit na siya ngayon. Mahirap pong pabulaanan iyon. At binibigyan pa tayo ng circumstantial evidence ng kanyang kapatid. Ngayon po, meron pa ba kayong natitirang dignidad sa sarili ninyo na lunukin ang lahat ng pagbabago na ginawa nila sa atin at tiisin pa rin ang ganitong klaseng relasyon sa susunod na 3 taon? Yang mensahe mo, Attorney Respicio, para yan sa etong tagapagtanggol ng ating konstitusyon. Men in uniform. Pakinig kayo. Respicio. I-preserba po ninyo ang inyong self-respect. Magsalita po kayo, huwag po kayong matakot at sabihin ninyo yung logical conclusion dito sa problemang ito. Magpalit na tayo ng liderato. Magpalit na. BBM resign. Baka kasuhan ka ng insight ito si abogado ito mga kababayan. Abogado ito. Alam niya ang mga sinasabi niya mga kababayan. Si John Wick lang naman mga kababayan. Hindi naman nga abogado si John Wick Remulla. John Wick. Na ang sabi niya mga kababayan, kapag magsabi ka raw ng BBM resign, kakasuhan ka raw? What? Thank you, Attorney, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon. Ingat. Malinis. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.